Buti na nag-exercise po tayo, ano? Gising na po kayo. So, ako po si Renz Magsingit, Sean Rose Master from Fairview Lagro Center. So, hindi po ako magbibigay ng lecture ngayon kasi alam ko mas magaling pa kayo kaysa sa akin. But I will be sharing with you something that I believe I am confident enough na mas alam ko kaysa sa inyo po. So, I will be sharing our atomy journey, of course, no? So, ano po ang nakikita natin sa canvas? Anyone? Toldok? Okay. Well, siguro yung mayroon din dito yung mga nakakaalam na, but generally speaking, pagka tumitingin po tayo rito, we look at the dot, no? Ito po, no? Ang nakikita natin kaagad. And then, we tend to forget that there is a wider part of the canvas, no? So, alam nyo, ganito rin ako nung nag-start kami ng atomy. Hindi po namin agad-agad nakita na grabe pala ang atomy. At sana, sa sharing po namin, palakpakan ng atomy. Hindi po ako naghihingi ng palakpak kasi minsan baka mamaya ayaw naman talagang pumalakpak. Pero kung makita nyo sana sa China, mamaya ikukwento ko yung patungkol po sa pinuntahan po namin sa China. Gaano ka-passionate ang mga tao at gaano talaga sila ka-appreciative. No? And then, kung titignan natin yung bigger picture, we should look at the bigger pictures dito po sa atomy. Ngayon, naiintindihan ko na. Dati-dati hindi ko maintindihan. So, yung mga hindi pa po nakakaintindi kung gaano talaga kahalaga, no? Ang atomy sa bawat isa sa atin, dito natin makikita, no? Kung titignan natin yung 30 to 40 years, sabi nila, if you are going to live up to 100 years old, sino bang may gusto ng umabot ng 100 years old? Di ba? Gusto nating umabot ng 100 years old. Yun nga lang, paano kung sakitin ka? Paano kung nakaratay ka sa banig? Hindi ka rin makapasyal. Nanaisin mo bang mabuhay hanggang 100 taon? Ngayon po, senior na po ako, kaya naiintindihan ko po ito. So, ibig sabihin, kung talagang aabot po tayo ng 100 years, no? Dapat preparado po tayo. Kaso nga lang, kung doon sa ating kabataan, may mga mas bata naman dito, hindi naman tayo lahat senior na lang dito po, sana makita nyo na kaagad na napaka-importante na gamitin natin itong tool na ibinibigay sa atin ng atomy. It's actually not just an opportunity, but it's a privilege. Because sabi nga kanina ng mga speakers natin, 99% made na po yung atomy, yung 1% na lang ang kailangan natin gawin. So, kapag ka-healthy po tayo, siyempre nanaisin po natin na, the other projector lang po. So, nanaisin po natin na umabot ng 100 years kung healthy po yung ating buhay. So, marami po tayong magagawa. And then, another thing is, yan. Kung titignan nyo yung ating chairman, yung ating founder, grabe ang kanyang pagka-energetic, no? Siya rin po ay nagkakaedad. Pero parang hindi kumukupas yung kanyang energy. At gusto niya kasing i-share na ang atomy, malayo pa ang patutunguhan. Kung hindi natin ito i-grab sa ngayon, ano na lang kaya? Ano pa kaya ang pwede natin gawin? For senior at retired na kagaya ko po, ano ang kaparaanan mo para ikaw ay magkaroon ng income na 5 digits o 6 digits? Anong pinakamagandang kaparaanan? Aasa tayo sa pension. If you work with a private company like me, siyempre magkano lang naman ang SSS, no? So kung mayroon kang mga maintenance at kung ano-ano pa, asigurado hindi po kakasya ito na ating pong gagastusin sa ating pagtanda. Kaya makita sana natin yung kagandahan itong ipinapakita ng ating chairman. Tayo po ay 27 branches pa lang, no? Dito sa buong mundo. At dadami pa ng dadami yung mga kung saan
mag-ooperate po ang Atomy. So ganyan, kung makita natin yung bigger picture, then napakaganda po ang kahihinatnan ng bawat isa sa atin. And then, for those who, may mga first-timers po ba? Ayun, mayroon. So, alang-alang sa mga first-timers, gusto ko pong ibahagi sa inyo yung aming Atomy journey. At kung makikita nyo po dyan, ako po ay galing sa, kung may alam sa inyong history, may tirad pass tayo, di ba? Kung saan ay pinatay si Gregorio del Pilar. Ito pong area na ito ay malapit po sa base, no? A few kilometers away from Tirad Pass. Dito po ang ako lumaki at dito din po ako nagbinata, no? No? Kaya parang kung titignan ko yung buhay ko, yung blessing ng Panginoon, ramdam na ramdam ko po. Kasi at the age of 20 plus, nagkaroon po ako ng scholarship, napunta po ako sa Japan. Akala ko, pag-aaral lang, yung edukasyon lang ang pinuntahan ko dun sa scholarship ko. Yung pala, matututo rin po akong manligaw. So, nandun po yung aking niligawan. No? Nakita po kami sa Japan. So, kung ikukwento ko yung buhay namin sa Japan, ay napakahaba. Siguro, baka isang araw kaya ko ikwento po ito. Ano? Kung lahat ng kwento namin sa Japan. Pero, ibig sabihin, dito ko po nakita talaga yung kabutihan ng Panginoon. So, is God is good. Yung palagi natin sinisigaw, no? God is good really all the time. No, ito po yung aking patunay sa sarili kong kwento sa aking buhay, no? And then, yan. So, kaming mag-asawa, nung bumalik po ng Pilipinas, siyempre, nagkanya-kanya na kami ng, ang alam namin ay magtrabaho. Hindi naman alam namin magnegosyo eh. So, siya ay nasa medical field. Ako naman nasa, nagtrabaho po ako sa isang global company, which is 107 years old na po. Mag-108 years na po sa ngayon, no? At itong company ito ay siguro baka 20 times bigger than Atomy sa ngayon. Pero I believe that Atomy will become or mas malaki pa siya sa darating na panahon, no? Yung aking may bahay naman ay yung tinatawag natin nag-shift siya from clinical napunta sa academe, bagas napunta naman sa hospital. So ngayon sa hospital siya ulit, no? Nag-work. Para sa aming dalawa, ano na kami, yung kontento na kami sa buhay. Wala na kaming hinahanap pa. Parang ganun po yung aming pinag-uusapan, yung gusto namin na bilhin, kahit papano ay nabibili naman, at yung buhay na, standard ng buhay na gusto namin, yung kung ano yung naranasan namin sa Japan, parang kaya din naman namin. Yun nga lang, dumating po itong bagyo ng buhay namin. So ito po, no? Nagkaroon po siya ng cancer. At siyempre, yung kanyang kwento, dahil palagi naman niya din kinukwento rito, naumay na rin siguro kaya sa pakikinig, hindi ko na po ipapakita yung mga laboratory at yung mga medical results, bagkus ikwento ko na lang po ng mabilisan. Pero para doon sa mga ilan sa inyo po na bago pa lang ang aking may bahay ay nagkaroon po ng cancer. At dumating doon sa punto na hindi namin alam talaga kung ano na yung aming gagawin din. Nagkaroon siya ng, ayan po, no? Nagkaroon po siya ng 2 major surgeries at every 6 months nag-undergo rin po siya ng radiation therapy. So yun, buhay namin na yun ay parang buhay ng bahay hospital. Although pumapasok kami sa trabaho, pero palagi namin iniisip hanggang kailan yung kanyang buhay. Kaya naisip namin, sabi namin, every 15 at saka 30th, kung kailan yung araw ng sweldo. Sabi ko sa kanya, total, nag-work naman tayo parehas. At kaysa iipunin mo kung ano, kumbaga, sabi nga kanina ni Sir Ruiz, no? Yung pera ay gamitin. So dapat gamitin ng pera. So nag-usap kami, lahat ng gusto mong puntahan na hotel, doon tayo matulog. Lahat ng gusto mong restaurant, kung saan mo gustong kumain, doon tayo kakain. Enjoy natin yung buhay. Hindi ko alam kung siya yung mauna o ako po yung mauna ang buhay. So ganyan po ang ginagawa namin.
At dito namin napunta kami sa isang restaurant na noon po ay kauna-unahan na Sangyupsal dito sa Pilipinas. Saan po yun? Yan, diyan po namin nakita si Ma'am Dina Donday. No? This was before the launching ng Atomy noong 2016, June 2016. No? December po ito nangyari. Kumain po kami sa kanilang, sa Donday Restaurant, sa Don Antonio po ito, ma'am. So, na branch at that time. At nung kumakain kami doon, napatingin siya doon, nakatayo si Ma'am Dina, somewhere doon sa gilid. Hindi naman siya nagsasalita, pero may mga Atomy products po sa kanyang harapan. Sabi ng misis ko, parang hinahatak ako nung mga produkto na nandun. Palagi kasi siya, kasi may pagkanosi kasi siya eh. So, palagi siya nag-observe sa kanyang kapaligiran. Siguro bahagi na rin ng pagiging nurse niya. During those times ay minsan napupunta pa rin sa bedside. At tinitignan niya yung masyadong kailangan ng critical eye sa mga pasyente. And then sabi ko, sige, puntahan mo. Kinausap niya si Ma'am Dina. Nagtanong siya ng mga ilan hanggang ang binili niya yung shampoo. Nakumuha ng shampoo at dahil yung radiation therapy, siyempre naglalagas. And then ang nangyari po doon, sabi niya sa akin, uy, alam mo, yung shampoo ang ganda. Yung buhok ko hindi na ganong naglalagas. No? So unti-unti na-appreciate niya yung shampoo. Pero shampoo lang. Kasi mayroon siyang nakitang mga health products. Himuhim, nakita na rin namin dati. Yung ibang health products, nakita na rin namin. Pero dahil sa hospital po siya, siyempre nakarely siya sa synthetic. Yun ang ginagamit sa kanya eh. Puro synthetic eh. Kaya hindi niya po pinapansin. And then, sabi niya sa akin, kahit na palagi akong nag-undergo ng radiation, patuloy naman yung hindi nawawala yung kanyang cancer cells. So sabi niya sa akin, anong gagawin ko? That was the time na ginawa niyo po is talagang prayer. Naging po siya, nagbabasa na rin sa Bible. Dati-dati naman nagbabasa naman, pero this time talagang tinitignan niya kasi ang sinasabi niya, kung ikaw ay Diyos na talagang nakikinig, pakinggan mo ako. Parang hindi naman dinidir, kundi nagtatanong talaga siya, paano ba ako gagaling? Gusto kong gumaling. Yun ang kanyang panalangin. Bigyan mo ako ng wisdom kung ano ang aking gagawin. So ito po yung kasagutan. Ito po ay sa Ezekiel 47:12. Ito po yung minsan ay nabuklat niya yung kanyang Bible. At saka kung titignan niyo po sa end part ng verse po na ito, ang nakalagay po dito is yung gift thereof for medicine. No? Sabi niya, because their waters they issued out of the sanctuary. Because sabi niya, and the fruit thereof shall be for meat, and the leaf thereof for medicine. So nagkaroon siya dito yung pagkabago sa kanyang mindset. Sabi niya, kung ganun, kung ilang taon na ako na gumagamit ng synthetic, ayan. Okay. Nawawala-wala. Okay. So sabi niya, ito ang sagot ng Panginoon sa kanya to take herbal, no? At alam naman natin, sino bang nagbebenta ng mga herbal? Siyempre yung mga usually network marketing companies. At ayaw namin ng network marketing companies kasi dami namin sinalihan dahil sa mga kaibigan, pero hindi kami nagiging seryoso, kundi para mabigyan lang ng pakikipagkaibigan. So usually, sabi niya, ayaw ko naman pumunta kung saan-saan kasi may bayad. Kaya sabi niya, maaring darating ang panahon, mahanap ko kung saan talaga tayo kukuha ng herbal na maganda. And 2017 actually, ng December din ito nangyari, no? Ito po, kakain sana kami sa Donday, kaso lang, diyan nasa Kalayaan na po, hindi na po sa Don Antonio. At pagpasok namin, nakita namin, uy, may Atomy dito sa kanan. Tapos Donday Restaurants po sa left, doon ko sa kila Ma'am Lydia. No? And then, ang nangyari po dito, pumasok po kami sa loob ng Atomy kasi sabi niya, uy, buhay pa pala tong Atomy. So pumasok po kami sa
loob ng training hall. At doon nakita namin walang tao kasi katatapos ng seminar. Pero doon po sa wall, nakakwadro po yung mga masters. No? May mga sales masters, may diamond master. And then doon namin nakita, yung inintroduce namin, although wala na po dito yung ating kapatid, dito yung kanyang husband, no? Si Ma'am Willie Narciso. Nakita namin yung nakakwadro doon, Diamond Master. Oh, Diamond Master na. Inintroduce po namin sa Atomy. Pero hindi po namin ginawang business ang Atomy. Hindi rin po kami hindi rin namin alam na nagtuloy-tuloy din po siya na gawin po yung Atomy. So to make the story short, noong lalabas na sana kami para kumain sa Dunday, eksaktong dumating si Ma'am Dina sa si Ma'am Lydia. So beso-beso, hanggang nagkumustahan. Pagkasabi nila, malapit ng December, mawawala na yung aming naka-red na. Kumbaga, that time, hindi ko alam kung red o ano po. Basta, December 28, mawawala na po yung aming account, no? Mag-terminate na. So, eksakto, sabi nila Ma'am Lydia sa Ma'am Dina sa amin, bili kayo ng produkto. Dito, sabi ni Ma'am Lydia sa kanya, bakit hindi mo subukan mag-take ng Hemohim? So, ang ginawa niya, para lang mapagbigyan, kasi nga naghahanap siya ng magandang herb, no? At dito, bumili kami ng Hemohim at ginawa niya bilang nagtatrabaho sa ospital, nag-research. Imagine, nagbasa siya ng mga product literature and then yun sa mga studies and research about Hemohim. Ang dami na po that time. That was 2017 ng December. So, starting January 18, nag-take po siya ng Hemohim. And seriously, hanggang iba't ibang mga mga functional foods, ito po, na pinangalanan niya ng CHAMP. So dito po nag-start yung kanyang tinitake. Pinangalanan niya po ito ng CHAMP. So this is Color Food Vitamin C, Hemohim, Alaska E Omega, yung milk thistle, at saka probiotics. Siguro hindi ko na-explain lahat ng mga ito kasi nga mayroon naman nag-explain kanina, nag-explain ng ating Diamond Master, na-explain niya yung tatlo, no? Ang natitira na lang, milk thistle saka probiotics, no? Alamin niyo na lang po sa ating sa inyong mga sponsors kung gaano kaganda itong mga functional food natin na ito. Pero ito po, para sa amin, it's really God-sent. At sa totoo lang, this was starting 2018 pero February ng 2019, sasabi ko nga, hindi ko na ipapakita sa inyo yung mga laboratory results dahil siya naman, pag siya yung nag-speak po dito, ay ipinapakita niya po. Pero February ng 2019, doon sa kanyang PET scan, lumabas, no traces of cancer cells. No? So ano ang ginawa niya? Sabi niya, kailangan kong ipamalita, kailangan kong ibahagi yung aking testimony na gumaling talaga siya. Malaking tulong yung Hemohim. So until now, we don't subscribe it as mention it as a medicine. But ano pa nga bang masasabi natin dun, di ba? May mga doctors na rin tayo na nagpapakilala ng Hemohim at napakaganda po talaga ito. At kanina, si 76 years old na nanay, no? Di ba, very healthy, nandito nakatayo, it's because of Hemohim. So, ang daming mga testimonies ng ating mga functional products. So, sabi niya, isi-share ko ng isi-share. Hanggang dito na siya nag-start po na tumayo din sa stage at iba't iba na rin po kung saan siya in-invite na magsalita po para i-share po yung kagandahan ng ating mga functional products, particularly yung Hemohim. And then, dahil doon kami sa grupo na malaki, that time, I think, it was almost 70% ng total sales ng Atomy dito Philippines was actually under Kalayaan Group, no? Ni Ma'am Lydia sa Ma'am Dina. So dito, nag-challenge din po kami as Sharon Rose Master. Ito yung kauna-unahang challenge po namin Sharon Rose Master. Imagine magcha-challenge ka ng Sharon Master, hindi mo alam yung business, no? Kasi hindi yun ang purpose namin eh. Never po ako na umattend ng mga one-day seminar nung una sa Kalayaan. Hindi po, nasa sasakyan lang po ako. Kasi hindi ako naniniwala eh. Ang pinuntahan namin doon is dahil sa produkto.
Hindi dahil dun sa business. Kasi ang pakiwari ko noon, mayroon naman akong sweldo eh. Mayroon naman siyang sweldo. Bakit kailangan pa namin tignan yung business? Pero siguro, gusto niya talaga. So nag-challenge po kami. At dito namin naranasan yung napakasaklap na karanasan ng pagka-challenge. Kasi hindi namin alam yung business. Kung inaral, ito po, sa ating mga membro na bago pa po, aralin ng husto ang sistema ni Atom. Wala na naman. Nawawala-wala. Bago po tayo, bago po natin gawin yung business. So makikita niyo mamaya, ipapakita ko din sa China, una, hindi nila tinitignan yung business, yung produkto. So, depende sa atin kung ano yung purpose natin why we join Atomy. But for us, our primary purpose at that time was really to find a cure for her cancer. At naging cancer survivor na po siya. Kaya ito pinasok yung business. So this was 2019. Siguro mga 60% ang natapos po namin. Pero 60% is gaano kalaki yun? No? At gaano effort ginawa ang mga partners para lang umabot ng 60%. So para sa akin, useless na gawin namin ito. Siya din, parang wag nang gawin. Pero, tingnan niyo po ang kabaitan ng Panginoon. No? Kaya sabi ko nga, blessing talaga at God is good all the time. Dumating ang COVID. Di ko naman sinasabi na maganda yung COVID, no? Pero dahil sa COVID, ito yung realization namin na ang Atomy ay napaka-importante, hindi lang sa kalusugan, bagkus sa kabuhayan ng bawat isa sa atin. Mayroon siyang naibibigay. Imagine, kanina sa ating product introduction, saka sa ating marketing plan, bibili ka lang, mag-change brand ka lang naman. No? And then, mayroon kang income, saan ka makakita ng negosyo na ganyan? Hindi ka naman pinupersa na bigyan mo ako ng puhunan, naglabas ka ng ganito, and then kikita ka ng ganito. Wala pong ganun sa Atomy. So, ito pong COVID-19, ang nakita po namin is, nung i-monitor namin yung aming website, no, ang income namin, pumalo po ng 6 digits. Mantakin nyo, COVID-19, nawalang trabaho, tapos nagko-close ang mga companies, and yet, mayroon kang 6-figure income. Saan manggagaling yun? Yun ang tinatawag natin passive income. Dito kami naniwala, no? So, maniwala kayo sa hindi. Ang Atomy ay totoong nagpo-provide ng passive income. Totoo kung gagawin mong seryoso. Hindi nga namin sineryoso how much more ngayon na sineryoso na namin. So kung kayo po, sa umpisa pa lang, seryosuhin nyo ang Atomy, mayroon at mayroon pong passive income. Hindi ko makikita yun kung hindi ko po nangyari itong COVID. So nakatulong po kami dun sa aming mga kakilala. Nakapag-donate po kami ng hemohim, ng vitamin C at the time para lumakas po ang ating immune system. Marami kaming nabigyan ng kahit paano na nabahagian ng biyaya na nanggaling po sa passive income namin po sa Atomy, no? At siyempre, ito na naman, bigger picture. Ito yung nakita natin during COVID time. Yung mga nauna po, no, na naging bahagi ng Atomy, siguradong ito yung makikita nyo pag binuksan nyo yung website. Anong makikita? Yung mga gray po dyan, patay na po yan. Yung blue, yan yung mga lampas ng 300,000 PBs. No? Mga active na active yan. Yung green, wala pang 300 yan. No? Mga beginners pa lang yan. Tingnan nyo, kung ikaw ay negosyante na ang tinitignan mo lang talaga ay profit, siguro dito manlulumo ka, di ba? Pero dito ang realization namin mag-asawa din. Ito yung nakita namin. Sa baba ng patay na accounts, maraming green na umusbong. Bakit kaya? Kasi walang magawang time. Online. No, hindi ka makalabas, pero pwede ka mag-chat sa ano. So hindi kami yung gumawa, kundi mga members namin na mas magagaling kaysa sa amin. Yung mga partners namin, mas amin, ay gumalaw sa baba at ito po yung nangyari. So learn to see the big picture. You know? All of us, we need to always see the big picture. At kung kayo yung mga taga-probinsya rito, alam ko na naiintindihan niyo po ito. Minsan sa ilog po natin, sa
tawag dito sa base, no? Yung pinanggagalingan ng mga springs, makikita nyo may tubig. And then, mahaba na naman na bahagi ng ilog, walang tubig. Pero punta ka sa baba, mayroon ulit tubig. So yung tubig, hindi siya nawawala. Tuloy-tuloy. So same thing, makita nyo ganyan. Dahil napakagaling ang ginawang sistema ni Atomy ng ating chairman, binary eh. Kung, sabi pa ni chairman, mayroong ceiling. So ibig sabihin, kung ikaw ay puno na yung 2.4 mo, which is, umabot ka ng 2.4, hanggang Imperial Master na yun, yun ang gagamitin mo. Anong gagawin mo sa PB mo? Ilalagay sa baba. So ibig sabihin, saan mo ilalagay pag nakahanap ka ng partner? Sa baba. So lahat ng mga nauna sa atin, saan sila naglalagay ng partners? Sa baba. Kaya imposibleng hindi mabubuhay ang line ninyo. Pero ito rin, dapat maging concerned din po tayo. Kung ikaw, siyempre tinitignan ng mga nasa taas. Kung sino man sila, hindi natin kilala. Pero siyempre titignan nila saan doon yung active na grupo. Doon sila maglalagay. Kaya sabi kanina ni Ma'am Ilagan, nawala. Sabi niya kasi kanina, may 3 na hindi nila kilala, bigla na lang umusbong. No? Yun po ay dahil may mga sponsors na nasa taas po natin. At tinitignan kung yung line mo ay active o hindi. Pag yung line mo ay patay, sinong sponsor maglalagay doon? Pero kung yung line mo ay active, sigurado, pipiliin ka ng sponsor. Para yung, no? So, di ba ang ganda ng sistema ni Atomy, no? Parang ilog, nabubuhay, tuloy-tuloy po yan. And then, you just look at the bigger picture and keep the faith, no? Sabi dito, the vision is always for the appointed time. Maaring hindi noon, pero ngayon dahil na-realize mo, napakaganda pala ang Atomy. Ngayon ka, pwede pa rin humabol. Dahil yung mga nauna ay parehas lang naman ang ating pupuntahan. No, yung ceiling natin. No? 2016 man sila na-register. Ngayon ka magpaparehistro, parehas lang po yung pupuntahan natin. Be patient, prayerful, and wait for the fulfillment of your visions. No? And then, ang naisip namin mag-asawa, realization namin, una, di ba pangako mo na dahil gumaling ka, naging cancer survivor ka, ikakahalap mo, ipapamahagi mo, gawin mong good news ang patungkol sa Atomy products, lalong-lalo ang himuhim. Ibig sabihin, gumaling ka na, ngayon hindi mo gagawin ang Atomy. And then ako naman, sabi ko, darating din ang panahon, magre-retire ako, ano ang gagawin ko after retirement? So ito po yung sagot. September ng 2020, ipinilit namin ito eh. So ang dami-dami naming kinuha mga endorser para makapagbukas po ng center. Kasi di ba, pandemic, sino magbubukas ng center? Sino pupunta sa center? Kaya ang Atomy Philippines at that time, hesitant din na i-open itong center po na ito. Kaya ang tagal namin ma-approve. But maraming salamat sa Atomy Philippines, kanilang tiwala that we were able to open our center in 2020. No? So ang daming pong naming nagawa dito, yung mga natutunan namin sa aming pinagtatrabahuan ay ginagamit po namin dito. Kumbaga, alam naman natin dito talagang management ng tao ang kailangan. Relasyon sa tao. So kung yung mga sanay na po na mayroon magandang madaling tawag dito, yung bang nagkausap lang pagkas magkaibigan na kaagad, no? May mga ganung tao May magagaling ang PR, no? So ako, hindi ako sanay masyado sa pag-PR kasi ang trabaho ko po for almost 28 years. Ako po ay tagasulat ng kung anong sasabihin ng presidente, no? Nag-serve po ako sa global company ng 10 presidente at naging ghostwriter po ako. Kaya hindi po ako, nung una, hindi nga ako nakakatayo masyado sa harapan, no? Nanginginig ang tuhod. Pero ang bawat isa sa atin po, para naman siguro yung mukha namin minsan, kapag palaging kami nakatayo dito, ay mauumay na kayo. Kaya ang gawin nyo po, galingan po nating lahat, maging master po din po kayo, no? Mag-challenge po tayo, at tumayo kayo dito sa harap. Obligasyon po natin lahat yun. No?
So inanyayahan ko po kayo mag-challenge. Sa mga nagcha-challenge po kayo, sana ay maging successful po tayo. Yung mga hindi pa po nakaranas na mag-challenge, subukan nyo pong mag-challenge. At tumayo kayo dito sa harapan, i-share nyo po yung goodness ng Atomy. Napakaganda po ng Atomy, no? So ikwento nyo po yung anyong buhay sa pagiging isang atom yan. Ikwento nyo yung testimony, paano kayo paano nakaambag ng malaking tulong para kayo po'y gumaling sa inyong karamdaman ang Atomy, no? Products. And then, naranasan din namin naging best center. Naranasan din namin maging auto sales master. This was 2021. Kaya may pin. Yun yung kauna-unahan na makukuha natin na pin dito, no? Yung pagiging auto sales master. And then, 2023, ito na po yun. Yung 2019 na hindi namin nakuha ay, di ba, may time ang Panginoon sa bawat isa sa atin. 2023, naging Sharon Rose Master kami. And then, awarded din po kami sa Direct Selling Association of the Philippines, yung DSAP, as Entrepreneur of the Year. No? So, sana ang bawat isa sa atin, parami ang makakaabot ng mga ganitong antas. No? Dahil ang Atomy ay, sabi nga, kahit hindi naman status ng tinitignan, hindi porke ang taas ng pinag-aralan mo ay madali ka rin ma-promote. Hindi porke ikaw ay napakayaman ay madali ka rin ma-promote. Although lahat yun po ay factors na nakakatulong din po, no? Pero kahit doon sa China nga po parang ano na ako, no? Baka mag-ulit na ako sa aking pagpapaliwanag. Pero gusto ko na talagang sabihin, sa China po mayroon kasing Diamond Master na no read, no write. Imagine yun. Kung sa China, mayroon no read, no write, how much more dito sa Philippines? Halos lahat ata tayo, taas ng literacy rate, no? At this one, sa ngayon, ang aming mithiin, magkaroon ng isang pagtutuloy namin, no? Sa journey namin sa Atomy, sana ay marating namin yung magkaroon kami ng isang foundation na tumutulong doon sa mga nagsiserve sa church, sa music ministry. Magpo-focus po kami doon sa mga youth na medyo kapos o kaya kailangan ng tulong sa pag-aaral at para tuloy-tuloy din sila. Kasi nagiging sagabal sa kanila para mag-serve minsan sa ministry nila, kung anong ministry yung hinahawakan nila sa church. And then, gusto rin naming samahan ang ating chairman, no? Na talagang halughugin yung buong mundo. Ito yung hamon niya noong 2018. Sa kakapanood ko ng video ng ating chairman, nakita ko po ito. This was in 2018. Ito po ang salin ni Ma'am Lizelle. Si Ma'am Lizelle po yung interpreter at that time. Sabi niya po, samahan niyo ako dahil parang ang Atomy ay ginawa para sa mga Pilipino. Naniniwala ba tayo doon? Bakit nasabi niya to? Ang Pinoy, kahit saan ka pumuntang lupalop ng mundo, nandun siya. Ako, Ilocano po ako. Siguro kahit saan ang lupalop ng mundo, pag Ilocano, may titingin at pupunta sa akin, no? Kabayan, o Kabsat, pag Ilocano Kabsat, no? Mayroon kaagad pupuna, no? Sa mga Cebuano, sa iba't ibang mga regional po natin, very particular po tayo sa pagiging, although regionalistic tayo minsan, pero iisang Pinoy pa rin po tayo. Pag nasa ibang bansa, ang Pinoy, andali po makahanap ng, nung kausap. Sabi nila, maghanap ka ng kausap o kaya magbayad ka para may makausap. Pero tayo, pag nasa abroad po tayo, ito napatunayan ko po nung nag-stay po ako sa Japan. 7 years po ako sa Japan. Palaging andun available lang mga Pinoy, no, na nakakausap. Kahit saan bansa na pinuntahan ko na rin po dahil sa business that time o pagiging empleyado ko po sa isang global company, maraming countries akong napuntahan na palaging maraming Pinoy. No, may Filipino community. Kaya dito po isang dream din po namin na kasama yung aming mga partners mag-travel sa buong mundo and then patuloy na hindi natin alam ano yung pwede nating maibigay na service at makapag-banding sa kanila. Ang buhay natin ay hindi naman talaga masaya kung hindi rin maganda ang relasyon mo sa kapwa, di ba? No man is an island. Totoo po yun na kahit nasa iyo na lahat-lahat,
kung hindi rin maganda ang relasyon mo sa kapwa, at lalong-lalo sa ating Panginoon, wala ring saysay, no? Ang buhay na yan. So, yung dalawang dreams na ito ay unti-unti na naming naumpisahan dahil tingnan niyo po ito. Ito po sa Korea. First time ko po ito eh. Lagi yung misis ko po yung pumupunta at uma-attend po ng mga success tour. Pero this time, ang dami po namin, mahigit 10 po kami na sa grupo namin naka-attend po dito sa Success Academy Korea tour, no? Natin nung 2023, I think, ng November. So, dito ko nakita na ito na yung yung sinasabi namin na we will travel the world together with our partners. Dito na nagsimula. At nasundan yan sa Jeju Island kasi mga na-promote na Sharon Rose Master. Kaya yung in-explain po kanina na hindi po yun basta-basta. Sobrang napakasarap po. Kaya napakahalaga na mag-challenge po tayo. Oo nga't mahirap, pero mag-challenge lang mag-challenge. Kaya sa amin, 2019, so iba't ibang mga difficulties yung pinagdaanan until such time noong 2023, nakalusot din. So kung time na para sa inyo na ma-promote din, ang problema kasi minsan ay yun nga, faith without action. No? Naniniwala ka na ikaw ay magiging Imperial Master. May naniniwala ba dito maging Imperial Master? Yung totoo. Task. Ayan. Parang hindi umabot ng kalahati. No? Pero siguro naman, kung makita ninyo yung kagandahan talaga ng Atomy, if you look at the bigger picture, alam ko na nanaisin mo rin na maging isang Imperial Master. And then, tingnan nyo po ito. Nung nag-start kami noong 2018, siyempre inaral namin yung business, and then starting 2021, doon po kami nag-challenge. Yung talagang, ito po yung namin, yung pwede kong ipagmalaki na sa grupo namin ito ginawa. No, itong mga challenge, group challenges po na ito. So 2021, nakapag-produce po kami ng 3 sales master, then nakita nyo yung 2 Sharon Rose Masters noong 2023, isa na kami doon, and then 2024, may isang bagong Sharon Rose Master ulit. At we saw ourselves, and even now, we see it as a part of a bigger picture. No? Hindi lang yung grupo mo, minsan kasi grupo-grupo lang. Pero sa totoo lang, kaya sina Sir SP, sina Ma'am Sheds, mga grupo na din namin. And then ang iba din sa inyo, kung titignan natin, iisalin naman pinanggalingan natin sa mga sponsors natin sa taas. No? So we are just part of the bigger picture. But, of course, kailangan wag nating tawag dito, bigyan masyado bigyan natin ng mas pansinin natin. Nawawala ako sa magandang Tagalog, no? Yung pong grupo natin, ang tignan nating maigi. Kung paano po natin paghuhusayin. Kasi nga, ang failure talaga ng isang group ay kailangan aminin natin na tayo lahat ay magiging leader. Kung hindi ka maging leader, wala ka ring, palagay ko, wala rin tayong karapatan na gawin yung business ni Atomy. At ang pagiging leader, lahat ng failure ng group mo, gandang ikaw yung, kasi sabi nila, pag nagturo ka daw, yung dalawang fingers mo, no? Yung 2 fingers nakaturo dun sa itinuturo mo, pero yung 3 fingers, no? Pag nagturo kang ganyan, papupunta sa yung 3, yung 2. So, ibig sabihin, mas sisisihin mo yung sarili mo kung nagkaroon ng kapalpakan, no? So, akuhin natin magiging leader sa ating grupo, nang sa ganun, maging responsible po tayo na part ng bigger picture. And then, this was just last week, I think, sa Australia po ito. Imagine, andun po yung aming sponsor, si Ma'am Dina Lee. Siya po talaga yung nagpalaki ng grupo po namin sa Australia. Kaya salamat po kung nakikinig ngayon yung aming mga Australia, sa team po sa Australia, ay maraming salamat at congratulations. Ilang, ito po yung kagandahan. Ayun. Ayan. So gumanda. Buti na lang, bumalik yung ganda ng boses natin. Yun po, no? So, kung titignan natin, hindi naman
Wala naman tayong effort dyan. Kung sasabihin natin, wala naman kayo ka-effort, parang ganun ang tingin mo sa sarili mo. Pero mayroon ka pa rin dahil ikaw yung nagiging channel of blessing pa rin, no? Nakikita nila yung paano ka gumalaw, kung ikaw yung nagli-lead, at maaring kung minsan wala ka mang maiambag na resources, pero yung mga prayer mo, yung pagbibigay mo ng counsel, no? Yung pagbibigay mo po ng support sa kanilang mga activities, ay napakalaking bagay na po yun. At minsan, mayroon uusbong na lang na leader sa grupo mo na hindi mo naman kilala. Ganong kaganda ang sistema ni Atomy. And then, ito na po, no? Huling namin, this was last week. Isa po kami sa pinalad na naka-achieve ng requirement ng ating Atomy Philippines at nakapunta po kami sa China Success Academy. Naka-attend po kami ng China Success Academy. So, andyan yung mga magigiting namin ng mga kasamahan, mayroon sa Cebu, lalong lang sa Baguio, dami-dami nila. So, hello po sa lahat-lahat ng aming mga nakasama sa kauna-unahan na China Success Tour. Nawa, next year, no? Galingan natin ng husto. Sana ito, ilang times? Times 2, times 3, times 4. Galingan po natin. Nang sa ganun ay makarating din po tayo. Grabe ang experience, grabe ang saya. Ang daming tawanan, ang dami ring natutunan. No? Sino may gustong pumunta rin sa China? Yan, ang dami din. Yung iba ayaw, tatakot yata. Natakot ba kayo? Yung, alam nyo, yung image ng China na nasa atin, sa ating perception, ay ibang-iba kapag nasa China ka. Mahihiya ka. Doon na lang sa, wala kang makikita na nakakamiseta, naka-shorts, although magilaw kasi, no? Pero palagay ko, sa kalsada kasi, walang dumi. May standard na sinusunod, sumusunod sa batas. Naglulukuhan nga kami yung aming isang kasama na Sharon Rose Master. Pag may nakikitang signage sa kalsada, ayun tignan mo pag sa Pilipinas diyan may tumatawid na diyan. Ang nakalagay diyan, sabi niyan, bawal tumawid, nakakamatay. No? Sila sinusunod daw nila yun, pero hindi naman ako nababasa kung yun ngayon nakalagay doon, no? Pero ganoon ka-stricto yung pagsunod. Pero ang buhay, masasaya. Yung maayos ang kanilang sistema. Kaya sana next year makita nyo rin kung gaano kaganda ang China. Ito yung para sa akin pagbutihan talaga natin. Tingnan nyo po ito. Kita nyo yan? Ilan lang ang auto SM natin o sales master natin sa Pilipinas? Mahigit 20? Ilan sa China? 2,668 auto sales master. Ilan ang kanilang, magsimula tayo sa ano na lang. Kasi ang dami, no? Sharon Rose Master, ilan? Sa atin sa Pilipinas, ilan ang Sharon Rose Master? Siguro nag-30. Pero sa China, 1,621. 339 ang Star Master, 72 ang Royal Master, 12 ang Crown Master. At magkakaroon na sila ng Imperial Master. Anong nangyari sa Pilipinas? 5 years pa lang ang China. Pero ito yung kanilang performance. Ito yung kanilang na-achieve. Ano kaya nangyari sa atin sa Pinas? Magti-10 years na po ang Atomy sa Pilipinas. Yung mga nauna sa atin, ni hindi man lang nila trinay na mag-challenge. Ang bawat isa sa atin, takot na mag-challenge. Kung mag-fail tayo, ano bang nakakatakot doon? Kung mag-fail po tayo, edi sa susunod ulit. At ang nakikita kasi natin lagi, mastership challenge. Pwede ka naman mag-challenge na mag-recruit ng partner mo, isa kada isang araw, o kaya 5 kada isang araw. Di ba challenge din yun? O kaya i-try mo din, i-challenge mo yung sarili mo, i-change mo lahat yung produkto na ginagamit mo sa iyong bahay. Hanggang ngayon, yung shampoo na ginagamit natin, hindi pa rin Atomy. Baka ngayon, yung mga
ah, Omega, yung Alaska E Omega, napakaganda nga na Atomy. Pero iba pa rin yung binibili natin. Baka nga pati kape. Blockbuster na nga yung kape sa Atomy. Iba pa rin yung kinakape natin. No? Ito yung kaibahan. Ang nakita ko sa China, of course, unang-una, bawal ang networking, di ba? So ano ang difference sa atin? Sa kanila kasi, consumerism, no? Ibig sabihin, consumer talaga sila lahat. So anong nauuna bago sila pumasok sa business? Maranasan, ma-experience kung gaano kaganda ang mga produkto ni Atomy. Pero kung ang reason ng pagpunta natin dito ay para kumita kaagad, hindi po ito ang traditional network marketing system na agad-agad mayroon kang income. Di ba sa iba, yung mga nakasanayan natin na traditional network marketing, pag ikaw ay nagpa-member yung recruit mo, mayroon ka kagad income. Kasi nga nagbayad siya ng membership fee, no? O registration fee. Pero sa Atomy, wala tayong membership fee. Kaya huwag tayong mag-expect na kung pumunta ka sa Atomy, ay mayroon ka kagad kita. Kung kita kagad ang titignan natin, mahirap pong maging successful sa Atomy. Nakita niyo yung mga na-terminate na account? Yun yung mga galing sa mga network marketing companies. Nasanay sila sa traditional network marketing system na agad-agad mayroon income. Wala sa Atomy. Kaya sasabihin ng iba, ay, ayoko na dyan sa Atomy. Ang tagal-tagal dyan kumita. Kasi nga sa isip, kita ka agad. Napakasimple yung gusto ng ating chairman. Sabi nga niya sa paggamit pa lang ng produkto, panalo ka na. Kung yun ang makita natin, magagaya natin ang China. Kasi sa China, una muna, siyempre, foreign brand, di ba? Ang Korean to So, kahit sabihin natin na minamanufacture sa China, ay ang materyales galing pa rin sa Korea o yung ibang produkto galing pa rin ng Korea. So, anong kaibahan ginagamit yung produkto? Sa atin, hindi ko alam kung nag-change brand na po tayo. No? Kung hanggang ngayon, hindi pa rin tayo nag-change brand. At ang ating shampoo, ang ating sabon panlaba, o kung ano pa man na ginagamit sa ating tahanan, ay ibang brand pa rin. Parang wala tayong karapatan na magaya ang na-achieve po ng China. Maaring sabihin natin, they have 1.4 billion. Pero kung ikumpara mo doon sa achievement nila, sobrang laki na po nung achievement nila. And then, go back to our canvas. Ano po ang nakikita natin? Ngayon ay, so dito po natin ilalagay sa white background ng canvas yung ating mga dreams, no? Nang sa ganun, siguro darating ang panahon, lahat ng achievements, lahat ng dreams marirealize po natin. Pero kailangan nating ilagay. Sa paanong paraan, ilagay natin sa ating life scenario. So sa amin, maliwanag na gusto naming umabot sa pagiging Imperial Master. At nawa, yung mga nagtaas ng kamay, umabot din po kayo sa gusto nyong mastership na puntahan. And then I'd like to end with this story. Maiksi lang naman. I don't know whether I have still time. Pero let me just summarize this. Ito yung kwento ng isang rich na businessman at saka isang fisherman. So, isang araw, nakita nung businessman, yung fisherman na natutulog sa kanyang bangka. Kaya sabi niya, grabe naman tong taong ito. Ang aga-aga pa lang, tulog na. So, ang ginawa niya, ginising niya. Bro, anong ginagawa mo dyan? Ba't tulog na tulog ka alas 8:30 pa lang ng umaga, no? So, sabi nung fisherman, bakit po? Anong kasalanan ko? Abay, dapat magsikap ka. Maghanap ka ng isda na na huhuliin mo. Pagkasabi nung fisherman, ano pong gagawin ko sa maraming isda? Di mas marami kang mabebenta. Pagkatapos po, anong gagawin ko sa mabebenta ko? Di mayroon kang maiipon, pambili mo pa ng mas maraming bangka. Para mag-hire ka ng mga tao, dadami ang maghanap ng isda, mangunguha ng isda, at siyempre lalong lalaki ang kita mo. Hanggang dumating ang panahon na maganda na ang buhay mo. So sabi nung fisherman, ano po ba ang gagawin ko pag maganda na ang buhay ko? Di tutulog-tulog ka na lang, pahinga-pahinga ka na lang. Sabi nung fisherman,
Ano bang nakikita mong ginagawa ko? No? Ganon, no? Yan. Ito yung perspective. Iba't iba tayong perspective. Baguhin natin sa Atomy yung perspective na, alam ko nakita niyo na be contented with what you have, no? But in Atomy, it should be like this. Parang nawala yung isa. Dapat ito muna, no? Dapat makita natin, sa Atomy po, ang pinopromote natin ay balanced life. Hindi lang material na bagay. Pagka ikaw ay, ang ginagawa mo ay nagtatrabaho ka lang para sa sarili mo, hindi mo ma-achieve ang balanced life. Pero kung kinukonsider mo na you are looking for tawag dito resources para sa sarili mo at para sa mga mahal mo sa buhay, then, at saka para sa ibang tao, then you would be able to achieve yung balanced life, no? So, palagi naman natin naririnig yung ating chairman dito, I will not be expounding on this anymore. At alam ko na ang bawat isa sa atin, we do have plans. Sabi po dito sa Proverbs 16:9, it says, a man's heart deviseth this way, but the Lord directed his steps. No? Napakaganda pong tignan po natin ito, no? Sa paghayo po natin sa Atomy, ano man yung ating kagustuhan, tignan natin yung ating sarili na para tayong nasa kadiliman, may hawak-hawak na lampara, at yung lampara, ang inaabot lang nun ay saan? Flashlight ba yun? Hindi siya flashlight, di ba? Ang flashlight, kaya niyang abutin yung malayo. Pero ang lampara, yung certain portion lang ng iyong nilalakaran. Mas magandang i-align natin yung ating pag-aatomy sa kagustuhan ng ating Panginoon, no? So ang titignan natin, magtiwala tayo sa Panginoon. Yung darkness kasi doon, hindi mo nakikita kung anong mangyayari. Mayroon kang gustong puntahan, pero paano pumunta doon, hindi mo naman nakikita yung iyong dadaanan. Ang nakikita mo lang, yung iyong kapaligiran. So learn to humble ourselves. Sabi ko nga, at tignan natin yung kabutihan ng Panginoon. Doon sa bawat galaw natin, naniniwala tayo na ginagabayan niya tayo kasi clear yung ating dinadaanan. Pero hindi natin alam kung paano tayo makakapunta doon sa ating gustong puntahan. Now, we do have our plans, but we should align it with God's plan. So, ito, I would like to end with this. I'd like to invite each and everyone to stand up. Palagi ko pong gustong gawin ito kasi ito nga yung gusto nating mangyari, no? Within ourselves, we will create or make imperial. So, we will be shouting it 3 times at the count of 3. Okay, dito na po tayo magwawakas. At the count of 3, let's shout, make imperial 3 times. 3, 1, 2, and 3. Make imperial! Make imperial! Make imperial! Thank you. To God be the glory. Let's magsingit. Sharon Rosemaster from Fairview Lago Center.